Sister Hasmin ay 57 years old na babaeng pasyente, may epilepsy, anong dapat gawin? Alam mo, naalala ko yung isang nag-seminar po kami sa Batangas. Sa Tanawan yun, alam ko kay Sister Antonia Villanueva yun eh. Habang nagsiseminar, may nagpatotoo na isang ka-brother, grabe siya sumpungin ng epilepsy sa isang araw. Hindi lang 5, gano'n, no? 6, no? Gano'n ka ulit-ulit. At nabungal na nga daw siya, no? Pinakita niya, wala na siya ipin kasi tuwing babaksak, siyempre, tumatama sa bibig niya minsan, nabubungi na sa kakasumpong ng epilepsy niya. Ay nag-try siya ng pag-inom ng crystal vitamin B1, B6. Ang ginawa nga niya, 10, nagulat kami. Diba? Hanggang 5, 6 ginawa namin. Napansin niya na sinubukan niya ganun, kung dati 8 beses daw, 7, nababawasan yung sumpong. At naghagod siya ng crystal herbal oil. At ang kagandahan, dapat talaga, pag meron po kayong problema sa epilepsy, ulo yan eh. Huwag tayo masyadong nag-iisip, masamang paisipin, pabigyan ng problema. Yung ang taong normal eh, pagbigyan mo ng problema yan, magkakaroon na ng problema talaga. Hindi lang sa isip, pati sa katawan. What more pa, yung may problema ka na, nakahinaan ng inyong brain, tapos gaganunin pa. Yun. At yun lang, wag lang masyadong pa-stress. At yung B1, B6, tuloy-tuloy lang po. At babawasan na, pagka alam mo na babawasan na yung inyong sumpong, babawasan mo rin. Eh, nagulat kami, sabi niya 10 B1, 10 B6, isang inom, 3 times a day. Yun. Eh, siguro nahiyang siya. Okay lang, sabi nga Sister Feli, basta nahiyang, ituloy. Pag hindi nahiyang, i-stop nyo. Yun. Nung huling, parang nagkausap muli, 5 na. Ginawa na niyan 5. Yan ang kagandahan, ano. At least nakadiscover siya kung anong nakakabawas. At naalala ko nga yung isang seminar namin sa Caloocan naman, Parkinson naman yun. Sa sobrang pasmado, ang pasmado pwedeng nanigas ka, di ka makagalaw, masakit gumalaw, meron naman sobrang gumalaw. O depende kung anong lalabas sa inyo, ha. Yun naman, nag-attend ng seminar, 3 ang kasama niya. Galaw siya ng galaw, hindi pala mapigilan. In-interview ko bago ako mag-umpisa. Doon ko natutunan, ang hirap pala ng ganun, na sakit. Pagod na po kayo. Pagod na siya, gusto niya tumigil, hindi matigil, kasi kusa nga gumagalaw Hindi niya mapigilan na huwag gumalaw. Ultimo, kakain siya, kailangan may tagahawak. Kasi hindi niya masubo yung kanin, kasi natatapon. Paghawak niya ng kanin, hindi mas-shoot sa bibig yung pagsubo niya. Naglilihis-lihis. Isipin mo, ang hirap nun, di ba? Nakaka-istorbo tayo ng aasikaso sa atin. Kaya, namumutla na. Dahil hindi daw makatulog. Pag nakatulog siya, dun lang daw tumitigil yung paggagalaw-galaw niya. Minsan, di siya makatulog. Kaya makahiga siya, nakaupo, galaw pa rin ang galaw. Imagine yun. Talaga pag lumalabas siya, may kasama siya kasi parang hinahawakan siya, mahawi yung tao kasi kung hindi, makakauntog-untog siya ng mga tao, baka mahampas-hampas pa. Ganun ang nangyari. Parang nakakaawa at saka talagang kikilabutan ka sa kwento niya, maawang-awa ka. Pag nakakita kasi minsan ng mga ganun na problema, parang nafe-feel ko o nararamdaman ko, napakaswerte ko na rin. Parang ganun Kaya kung kayo mabigat ang problema nyo, tingin kayo o maghanap kayo ng mas malalim ang problema, sasabihin mo mas okay ka pa para lumuwag yung pakiramdam mo. No? Huwag kayong pupunta sa mas okay ang buhay sa inyo, lalo kayo madadown. Yan lang ang mga technique para mabawasan nga sa mga emotional natin. Tumingin ka na mas kawawa sa'yo para ma-feel mo na mas blessing ka, ganun. Hindi yung titingin ka na mas okay sa'yo. Kaya lalo ka nagdadrama, ganun ang nangyayari. Di po ba? Kaya nasa sariling technique na lang po yan. Kaya yung may Parkinson, habang nag-seminar kami, sinabihan ko yung aking herbalist,
parang tulong na lang, pinahaplusan namin ng crystal ball oil, 2 ang gumawa sa kanya. Isang 60 ml. Bigay na lang namin yun, bigay na lang namin. Hinagod siya ng hinagod doon. Tagal din ang hinagod 1 hour habang nag-uusap, nagsasalita ako, na sa isang gilid sila. Hinahaplos-haplos ng mahigit 1 oras kala. Humina na yung, hindi na siya ganun kalakas yung parang nakakasipa na siya ng tao, nakakahampas na, ganun siya. Ganun yung pagka-Parkinson niya Humina na, hindi na masyadong nagalaw na At nakita ko, nagkakulay na rin siya, nawala na yung putla. Tapos, lumuha na, naiiyak-iyak yung lalaki, yung brother. Sabi ko, okay lang kung gusto mong ilabas ang luha, walang problema, huwag yung pipigilan yan. Luha ng galak pala yun. No? Sabi niya, may pag-asa pa pala. Yan. Kaya lang kailangan talagang kukuha siya ng talagang matyaga sa kanya para, at nag B1, B6 kako. Kay naninigas, kay gumagalaw B1, B6 talaga. At nagkakulay na ho siya. Siguro yung dugo, sa ugat, umandar na ng husto, hindi po ba? At maayos na. Kaya natutuwa naman po ako, talagang daming nakakita nung panahon na yun na matagal na nangyari. Sana yung mga dating naka-attend noon sa Caloocan ho yun hindi sa Victoria, dati sa Caloocan, SM na yata ngayon dun sa tapat. Yun. At napaluha siya na may pag-asa pa pala. Ayun. Kaya kung meron kayo mabibigat na karamdaman, habang may buhay, may pag-asa. Huwag ko kayo mawalan ng pag-asa kasi pag inunan ninyo na mag-isip na walang pag-asa, minsan nangyayari Minsan nag-iisip kayo, parang hinihila nyo, hinahatak ninyo na mangyari. I-think positive ninyo. Maging malakas ang loob. Ganun lang po yun. Okay? Kaya ito naman kay Sister Tina, hirap makatulog. Yung mag-inom kayo ng crystal vitamin B1, B6, tigda 3 times a day, tigda 3, at maghagod ng buong katawan ng crystal ball, saka sa ulo, sa mata, nakapikit, papuntang sentido, yan. At pagpuyat, wag natin ililigo. Kailangan kasi sa atin, ang normal na parang vitamina, ang vitamina ko po ang pinaka parang maintenance ko ay maghilot ako twice a week, magpahilot. At B1, B6 lang po ang iniinom ko. Awa ng Diyos, wala po tayong mga major na problema na iinom para sa atay, iinom para sa puso. Awa ng Diyos sa ganitong edad natin na senior na rin, yan lang po ang aking vitamina, magpahilot twice a week ng buong katawan. Wala pang problemang mabibigat hilot-hilot lang. At pagkatapos maligo, yung sikmura, hinahaplosan natin ng crystal ball oil, pabilog, mula sa puso naman, papuntang pusod, at mula sa likod ng bewang, papuntang pusod, at haplos sa tiyan. At hanggat kaya kong hindi suwayin, kailang mga on time kumain, mag-CR, on time din, yung pag-inom ko ng tubig. Pag nakainom ka ng may lasang, may kulay, yung tubig kailangan, pa rin, waston dami pa rin. No, uminom ka ng kape, hot chocolate, o kaya soft drinks, kailangan susundan pa rin ang pag-inom ng tubig. Pero mostly tubig tayo, kasi nung kabataan natin, buti na lang hindi ako nagka-diabetes. Nung kabataan natin, hindi na masyadong miinom ng tubig din, kaya yun, naagapan ko na ayusin. Kaya hindi na natuloy yung malalang sitwasyon. Tsaka hindi ako nagpipigil mag-ihi, yun lang. Kahit meron akong tindahan noon, iniiwan ko talaga yung kaha. Bahala na kayo kung dudukot kayo. Hindi, iniisip ko kasi, pag masyado tayong natatakot, mawala, nakunan, manakawan, whatsoever, parusa rin sa sarili mo, isipin mo, napapa-CR ka na, hindi mo maiwanan yung kaha kasi baka natatakot ka. Tapos antay mo pa mamaya, yung wala ng tao, saka kasi CR. Nako, hindi ko po ginagawa yung takot ka sa tauhan mo na baka gawan ka ng ganon. Ang katwiran ko naman, kung makakuha man ng kaunti, parang binayaran mo na yung gamot. Kasi pag nagkasakit ka, kulang pa mas malaki pa yung gastos mo sa sakit kaysa sa nakunan sa iyo.
Ganun lang ang katwiran ko noon, no? Kaya mahirap kasi isang kakilala ko parang nangyari talaga yung iniisip ko sa ginagawa niya. Pareho kami may grocery. Talagang di niya iniwan, tinitiis niya talaga yung pag iihi siya. Ngayon, ang laki ng ginastos, hindi lang 10 milyon ha. Nagpa-kidney transplant, nasira ang kidney. Tapos nahirapan pa siya. Ang problema hindi yung pera, kasi mapera siya. Ang problema, yung hirap na ramdaman mo na hiniwaan ka, masakit maglakad. At saka hindi rin tatagal. Ewan ko hanggang ilan lang panahon yun, masisira na rin yung kidney. O babayaran mo rin, kaya malaking gastos nun, kidney transplant. Babayaran mo rin yung pinagkunan mo ng kidney, yung operasyon niya, siya mismo, o pati ospital. Kaya malaki. Kaya wag ho tayong manghinayang sa totoo lang. Basta ang kapalit naman maganda't na ang kalusugan natin, kahit sabi mo yung material na bagay na wala, basta kalusugan natin ay nandyan, mababawi naman natin yan. Minsan talagang nakakahinayang. Hindi maalis sa atin yung tao lang ho tayo. Pero kung mag-standby tayo ng kakaisip, lugi na ho tayo. Ayan. Okay. Kaya mahirap matulog pag alam ninyong naramdam kayo ng antok, itulog na nyo agad at babalik na yun sa dati. Okay, at bago natin ibibigay ang huling bahagi nating programang Kalusugan mula sa Kalikasan. Okay, gusto ba nyo makarating Crisabar products sa inyong tahanan sa pamagitan po ng Lalamove sa Metro Manila, LBC naman sa Luzon, Visayas at Mindanao? I-text lang ang 0961-716-0478 o kaya 0915-297-2308. Telephone number 8853-0917 or 8852-0919 at 8651-2038. At yung ating extra promo natin, tuloy-tuloy pa rin po yung hemorrhoid ointment. Yung mga may almoranas po dyan, para makaiwas operasyon, madali natin maayos, buy one, take one pa rin po yun. At saka yung crystal ointment naman sa mga may bukol cream yun, buy one, take one din po yun. At yung Meraclay G naman, yan po ay para sa mga kababaihan lang po, sa mga meron problema sa matres. Buy one, take two. Ayun, ginawa na yun kasi pag may mayoma kayo, ay malulusa o lalabas po yan na buo-buo na dugo para makaiwas din talaga magpa-opera. Hindi naman natin sinasabing huwag magpa-opera kung kinakailangan. Baka sakali makuha, di malaking ginhawa, di ba? Mahirap may hiwa tayo sa katawan, no? At para rin tayo mapasukan ng lamig at hangin din. Kaya yan po yung ating extra promo. Pati din po yung Crystal Fungus 50% discount. Ayan. Nagbibigay lakas sa ating organs. Yung B1, B6, nagbibigay ganda lakas ng ating mga ugat. Pero yung Crystal Fungus sa ating mga organs, At kung mga vitamins C, sabi nga ni Sister Faye, mas maganda yung natural, mga prutas, mga sangkis, mga ganun yan, mga vitamin C. Vitamin D naman, natural din po sa araw natin kunin, yung araw na agahan, maaga, alas 7, 6:30, bago mag 8 o'clock. Pag summer kasi, mga 7:38, masakit na sa balat. Ang ating pinaaarawan ay likuran. At hindi na kailang hubarin pa yung damit kasi ibang kalalakihan o mga bata inuhubaran para iharap sa araw. No need na, kakabaga naman yan. Pag nagpaaraw, wag naman biglang pumasok sa aircon. Diyan po tayo sisipunin. Diyan po tayo mapapasma. Sabi nga Sister Feli, pasma mangyayari sa atin. Nag-uumpisa ang sakit karamihan ay sa pasma. At pag hindi na ayos, ayun, lumalala na. Hindi na babalanse ang ating system. Kailangan, balancing lang po ang ating kailangan. Okay, at sa pangalan pa rin po ng ating Master Bali, Sister Faye Ligayong, ito po yung lingkod, Sister Solly Gaily. Nagpapasalamat po sa inyo walang sawang pakikinig sa aming programang Kalusugan mula sa Kalikasan. At ang tabayanan po natin ang live gawain sa Ambel City, ang Tuesday Family Appointment with El Shaddai, pagkatapos natin sama-samang panalangin.